Hello everyone, it's a blessed Monday to all. At ngayon ay nakita-kita na naman puli tayo upang tayo po ay magbahagi na naman ng konting Bible sharing. Yan, maraming salamat po at muli tayo ay magkikitang-kita muli upang ang inyong lingkod ay makapagbigay ng konting tips o sana may mapulot kayong muli sa ating konting Bible sharing. Alabasin lang natin yung malakas. Yan. Ayon po dito po tayo kukuha ng ating muling pupulutin o konting pag-aaralan dito sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 21. Yan, sana po susunod makabili tayo ng speaker o kaya ng mga headset. Yan, ganito po ang sinasabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming mga gawang kapangyarihan, at kung magkagay ipapahayag ko sa kanila kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yun, hanggang sa 23. Sabi dun sa paalala ng ating Panginoon na ang Panginoon ay nasa atin pa, siya ay nagpaalala sa mga tao, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Nakita natin yung paalala ng Panginoon na marami nagsasabi sa kanya ng Panginoon, Panginoon hanggang sa ating panahon. Pero hindi raw ang bawat nagsasabi sa kanya Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Lalo pa, how much more yung hindi nagsasabi sa kanya ng Panginoon o hindi kumilala sa kanya bilang Panginoon. Bahala na po ang Diyos ang magpasya. Pero ang sabi dito tayo kukuha ang ating pagbubulayan, yung tamang pagganap sa kalooban ng Diyos. Paano natin ito magaganap? Paano tayo makakaganap ng kalooban ng Diyos lalo na sa ating panahon? Una, sabi ni Apostol Pablo, dapat ang mangaral sa atin, sila yung tinawag at sila yung sinugo. Dito sa aklat ng Mateo, sila yung pinagbilinan. Sa Mateo 28, ay basahin natin. Sa Mateo 28 chapter 19 to 20. Sabi, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yun po ang bilin ng Panginoon. Yung kanyang tatawagin, yung kanyang isusugo, ang sabi, magsiyaon kayo, magkakaroon niya ng mga kasamahan. Kung magsusugo ang Diyos ng isang apostol, magkakaroon siya ng kasama, kaya kayo, magiging kayo yan. Hanggang sa kaulitang miyembro o brother and sister, ay hahayo yan. Ang sabi, gawing alagad ng lahat ng mga bansa. Ang sabi, yung sinugo ng Diyos, sila yung magtuturo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ng Panginoon. Unti-unti tinuturo. Kaya nga sabi doon sa aklat ng Kolosas 1:28, ihaharap tayong sakdal, tinuturuan ng bawat tao panghiharap na sakdal. Yan ang tungkulin ng tunay na mangangaral. Yan. Ngayon, ano yung gagawin nila? Ang sabi dito sa aklat ng Marcos 16, ang sabi sa aklat ng Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Nakita niyo yung bilin. Yan, paano tayo makakaganap sa kalooban ng Diyos? Una, sila yung inutusang humayo. Ano yung gagawin nila? Ang sabi ay magsihayo sa sanglibutan, ipangaral ang ebanghelyo, yung tunay na ebanghelyo Yan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya sa ating panahon, yan, diyan natin makikilala. Kaya makakaganap tayo ng
tunay na kalooban ng Diyos. Kaya yung paalala ng ating Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kaya dito, makikita natin kung paano tayo makakaganap, yung tinatawag na tamang pagganap. Yung sinugo ng Diyos sa ating panahon, katulad ng pagsusugo kina Apostol Pablo, kina Pedro, pagkatawag sa kanila, sila yung mga ngaral, sila yung hahayo. Yan, ang sabi, sila ay magbabautismo, at yung sasampalataya sa tunay na ebanghelyo, sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, ang paalala ng Panginoon, siya'y muling babalik, at habang hindi pa siya bumabalik sa ating panahon, sa kawakasan ng huling araw, sa kanyang second coming, merong mga tinuturuan na mananampalataya. Sila yung tatalima. Kaya nga may magpapatalima ng pananampalataya sa ating panahon. Kaya pagdating ng Panginoon, may ihaharap sila. Ito yung mga nabautismuhan, ito yung mga napangaralan, ito yung mga tumalima. Kaya yun ang haharap ng Panginoon. Habang nangangaral yan, ang mga isinugo ng Diyos, tinanggap nila yung kapangyarihan. Yan, ayon dito sa aklat ng mga gawa. Sa 1, talata 8, sa chapter 1, verse 8 ng aklat ng mga gawa. Dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Yan. Yung mga isinugo ng Diyos, yung mga itinawag niya, yung kanyang mga itinalaga, ay binigyan niya yan ng kapangyarihan. Ang sabi, tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya may kaloob sila ng Holy Spirit. Magkakaroon ngayon yan ng kaloob sa pangangasiwa. Kaya magkakaroon sa loob ng iglesia, sa kawakasan ng uling araw, ay magkakaroon yan ng apostol, propeta, ebanghelista, pastor at mga guro. Yan ay kaloob sa Espiritu, kapangyarihan. Magkakaroon ngayon yan ng pangangasiwa. Siyempre, sa ilalim ng pastor, meron naman sa Bible na tinatawag ng mga diakono, diakonesa, at may mga guro. Yan. Kaya kumpletong kaloob sa Espiritu. Meron nagpapagaling, may nanghuhula, meron mga kaloob ng pagkailala sa Espiritu. Yung mababasa natin yan sa aklat ng unang Korinto, sa 1:28 at sa mga iba pang mga talata. Yan, makikita natin. Kaya sa ating panahon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Marami kasi ngayon, nakaalam lang sila ng konti ng Biblia, nangangaral na sila at nagtatayo na sila ng kanilang church. Kaya mahigpit ang pinagbabawal ng Panginoon, sapagkat alam ng Panginoon na darating yung panahon na magkakaroon siya ng maraming tagahanga. Kaya gagamitin ang pangalang Kristo o Jesus. Kaya magkakaroon ng maraming mga church. Kaya yun nga, sabi nga, magkakaroon ng ibang ebanghelyo. Imbis na doon sa tamang ebanghelyo, makakasunod yung mga tao, lilis sila dahil doon sa mga nagdadala ng ibang ebanghelyo. Yan. Kaya ngayon, yun lang po yung ating pagtuturo, yung pagpapaalala ng Panginoon. Ang sabi ay hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ngayon, paano tayo makakaganap? Paano tayo makakaganap? Doon tayo makikinig, sasampalataya sa mga sinugo ng Diyos na katulad ng pagtuturo nila Apostol Pablo. Yan, kung paano pagtuturo nila, sinasabi nila, sila'y apostol ni Kristo, hindi nila tinanggap ito sa tao, kundi tinanggap nila sa Panginoon, isinugo sila, binigyan sila ng kaloob sa Espiritu na mangaral, kaya binigyan sila ng karapatang magbautismo, magpataliman ng pananampalataya, at sila ang maghaharap na sakdal kay Kristo habang hindi pa siya dumarating. Kaya yan ang paalala ng ating Panginoon. Makakasunod tayo kasi doon tayo sasampalataya. Ang tumanggap sa kanila sa sinugo ng Panginoon, ang Panginoon ang sinugo. Kung tinatanggap ang Panginoon, tinatanggap din naman ang Ama sa langit. Kaya makakasunod tayo. Doon tayo sasampalataya, doon tayo susunod sa mga nagtuturo na ang aral ay aral ng mga apostol. Pag hindi araw ng apostol,
Ibig sabihin, ibang ebanghelyo na yan. Lumilihis na tayo ng daan. Kaya yan po lang ang ating Bible sharing ngayong umaga. Ang paalala ng Panginoon ay hindi lahat ay papasok sa karya ng langit at tumatawag sa Panginoon, kundi yung gumaganap. Ibig sabihin ng tayo makakaganap, tamang pagganap natin, doon tayo sasampalataya sa mga tunay na sinugo ng Diyos, may kaloob ng Espiritu, may kaloob ng pangangasiwa sa iglesia. Kaya sa ating panahon, huling mababasa natin sa talata na sa pagdating ng Panginoon ay may hahanda yung tunay na iglesia. Sabi doon sa aklat ng Efeso sa 5:27, upang iharap ang maluwalhating iglesia. Ibig sabihin sa iglesia na yon, sa pangunguna ng apostol ay meron doong kompletong kaloob sa pangangasiwa sa kaloob ng Espiritu Santo. Yan lang po. Muli, basahin natin yung aklat ng Efeso, baka tayo ay namamali. Sa aklat po ng Efeso, sa chapter 5. Ayan. Ay ganito yung ating mababasa. Baka tayo nagkakamali. Ayan, basahin lang natin yung aklat ng Efeso, chapter 5, verse 27. Ayan. Sa chapter 26, umpisahan natin. Upang kanyang pakabanalin ito, nalilinis sa pamamagitan ng paghuhugos ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan, sabi ng Panginoon. Sabi na sulat ni Apostol Pablo. Kaya makikita natin sa ating panahon ay merong apostol na mga ngasiwa sa iglesia hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon upang iharap ang iglesyang maluwalhati. Meron silang kaloob sa Espiritu Santo at pangangasiwa. Sana po muli meron kayong naabot at natutunan. Paano tayo makakasampalataya, makakasunod o makakaganap sa kalooban ng Diyos? Doon tayo makikinig, doon tayo sasampalataya sa may kaloob ng pagka-apostol na sinugo ng Diyos, may kaloob sa Espiritu. Doon tayo magpapabautismo. At tatanggapin natin yung kaligtasan. Sino mang magpabautismo, sumampalataya, magpabautismo, maliligtas sila. Mawawala na yung condemnation. Yung John 3:16, mangyayari sa kanila yung pag-ibig ng Diyos, ligtas na sila at hindi na sila mapapahamak. Kaya yung tatawag ng Panginoon, maliligtas na sila. Pero yung hindi makakaganap sa tamang pagganap sa kalooban ng Diyos, tumatawag lang ng Panginoon, ay hindi pa rin sila makakapasok sa kaharian ng langit. Sa panahon natin ngayon, time is running out. Ang panahon natin ngayon ay pagliligtas. Kaya mapapansin natin ang iglesia sa kawakasan tinawag lang sa maikling panahon. Kaya ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch tinawag na the fastest growing church in Asia and the whole world. Kaya kinilala ito ni Meta. Kaya ang iglesia sa ating panahon tinawag lang sa maikling panahon at may tatapusin sapagkat darating na ang ating Panginoong Hesus at haring darating upang iligtas yung mga sa kanya'y sumampalataya sa pamamagitan ng pangangaral ng mga isinugo ng Diyos. Maraming salamat po. Muli, magandang blessed Monday sa ating lahat. Pagpalain po tayong lagi at mahal na mahal ko kayo. Yan lang po. Maraming salamat. God bless us all.